itong pahayag ni Ombudsman Remulla, mga kababayan, patungkol sa pag-monitor niya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natanda naman natin mga kababayan, no? Natanda nyo naman na itong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay nag-umpisa na po kahapon ang kanyang impeachment dyan sa Committee on Justice. Okay? Ngayon mga kababayan, dati, nung last year na na-impeach po siya, ay tumakbo po si Vice President Sara sa korte. Okay? Ang kanyang katwiran, dahil itong impeachment dati niya nung last year, ay hindi po dumaan sa Committee on Justice. Ito po ay pinagbutuhan agad-agad ng mga congressman at ipinasa sa Senado. Kaya naman nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagsumbong sa Korte Suprema at napagdesisyonan ng Korte, mga kababayan, na unconstitutional. Tama? Unconstitutional ang kanyang impeachment, mga kababayan. Alright? Last year yun, nung panahon ni Speaker Romualdez. Okay? Ngayon po, mga kababayan, kahapon ay inumpisa na po ito na idaan sa Committee on Justice para mahimay-himay. Dahil ayon dito sa kautusan ng Korte Suprema, ay dapat daw dinadaan sa tamang proseso. Ngayon na dumadaan sa tamang proseso itong impeachment ni Vice President Sara at dinadaan sa Committee on Justice, ang reklamo naman ni Vice President Sara ay ganito. Dapat daw itong impeachment niya ay ipasa na sa Senado. Ayan ha. Tingnan nyo mga kababayan, itong kulira na ito. Itong si kulira na pusit. Tingnan mo yung kanyang kalukuhan at kabubuhan. Dati, nagreklamo sa Supreme Court kasi hindi raw dumaan sa tamang proseso. Napagbigyan sila ng Korte Suprema, mga kababayan. Ngayon, na dumadaan sa tamang proseso, itong impeachment niya, ang sinisigaw naman ni VP Sara na kulira ay agad-agad daw ipasa na sa Senado. Na, ganyan po siya mag-isip, mga kababayan. Gusto niya, ipasa agad sa Senado, wag na idaan sa Committee on Justice, para magkakaroon na naman sila ng pagkakataon para humingi ng saklolo sa Suprema, Korte Suprema. Diba? Pustahan tayo, mga kababayan. Naghahanap lang talaga yan ng mali si VP Sara para humingi na naman ng saklolo sa Korte. Diba? Tama ba ako, Mintek? La Chica? Shoutout sa'yo, Mintek. Ngayon, dahil naumpisa na yan, nakarating na po ito sa Ombudsman. Alright? Sabi dito ng Ombudsman, mga kababayan, ang kaso na impeachment ni Vice President Sara ay minomonitor ko. Ayan ha. Para mabilis ang proseso, kapag iya'y nakarating sa akin, lalong-lalo na yung salin ni Vice President Sara na nagsisinungaling, ay talagang minomonitor ko yan. Sabi ni Ombudsman Remulla. Shout out Rita Martinez, Elizalde Makinyana. Alright. Lambatman. Shout out. Alright. Walter Directo. Alright, shout out po. Ito po, ang sabi ni Ombudsman Remulla. Tinutukan daw ng Office of the Ombudsman ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Salima? Kung handa na nga ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o mga sali ni Vice President Sara Duterte na hinihingi ng House Committee on Justice para nga sa impeachment proceedings laban sa bise.
Ayon sa Office of the Ombudsman, kahit wala pang sabina, binuksan na sa publiko ang access sa mga salin, kaya mabilis lang daw sila makakapagbigay ng mga kopya nito. Masusi raw nilang babantayan ang proceeding sa Kamara, lalo't may mga intersections o pagkakatugma ang mga reklamo doon at sa mga inihain dito sa Office of the Ombudsman. Sa ngayon, consolidated na o pinagsama-sama na ang mga reklamo laban sa bise. Kabilang dito ang mga inihain ni dating Senador Sonny Trillanes, civil society groups, committee report ng Kamara at maging ang sulat na nagpakilalang dating security aide at bagman umano ng bise na si Ramil Madriaga. Nasa fact-finding investigation stage na ito at bineberipika na ang mga nilalaman ng mga reklamo. Magiging maingat raw ang Ombudsman sa pagsusuri sa mga pahayag ni Madriaga. Narito ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Dibuya at ni Assistant Ombudsman Nico Clavano. We understand the political ramifications here. No? If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure na isa-isa muna. Tungkulin namin na gampanan ito mga hinihingi sa ating tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Pwede demanda. Kung meron demanda, Correct. dapat pwedeng kasuhan at pwedeng panagutin kahit nakaupong Vice President. Correct. Pero yung pinag-aaralan pa yan. Titignan pa namin yung mga legal provisions. Kaya nga po mga kababayan, no, pasintabi na muna sa mga didis, ng mga ingot. Para nga po sa atin, kung walang kasalanan si Vice President Sara, dapat sagutin niya lahat. Dapat noon niya pa ito sinasagot. 'Di ba? Dapat noon pa. Hindi dapat ito pinapatagal mga kababayan. 'Di ba? Kasi kung patatagalin pa yan, patatagalin, nakapag-isip ang taong bayan na ito ay ginagawa niya lang ng palusot dahil hindi niya kaya sagutin ang mga tanong. Kasi nga hindi niya alam kung paano sasabihin, kung paano magsisinungaling. Kasi nga mapapahiya siya kapag nagkamali siya ng dahilan. Ganun yun eh. 'Di ba? Kasi para sa akin po mga kababayan, kung talagang malinis si BP Sara, wala ka dapat ikatakot, ma'am. Okay? Totoo yan. Ultimo mga kapwa mo mga mambabatas, kapwa mo mga nasa gobyerno, karamihan dyan mga senador. Sabi pa nga ng isang senador dyan na DDS, para sa akin, ito no, bulong-bulungan lang to lasing daw itong DDS na senador na ito. Ito, kwento lang to baka magkaroon kayo ng breaking news. Mayroon isang senador na DDS. At inimbitahan ng isang senador na hindi DDS. At nagkaayaan ng inuman. Okay? Shot-shot lang, tagay-tagay. Ang sabi raw dito ng DDS na senador, alam nyo, atin-atin lang to Kung talagang totoong walang kasalanan yung Vice President natin, dapat matagal na sinagot yan. DDS senador na yan. Gusto nyo, pangalanan ko pa eh. DDS senador yan mga kababayan paano ko nalaman? Nako po, may bubuwit ako na waiter. Mayroon akong bubuwit na waiter doon. At narinig niya. Di ba? Yan ang sinasabi ko, kahit mga DDS senador yan, ay talagang nagdududa na dito sa mga dahilan ng Vice President. Kasi nga, kung wala talagang kasalanan, bakit ang tagal-tagal sagutin ni VP Sara? Ngayon, nagdadahilan na kung ano-ano na mga dahilan. Diba, Christy Jam MJ? Tuloy natin. Pwedeng maging mahalaga sa pagtingin sa tanong na yan. Samantala, kung sa issue naman ng freeze order sa mga sangkot sa flood control investigation, nilinaw ng Office of the Ombudsman na may mga asset preservation orders na sa mga ito at hindi totoong magagalaw na mga bank accounts at mga ari-arian ng mga ito. Sa ngayon, may gumugulong na raw na forfeiture cases para sa mga ito. Yan muna latest balanga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Connie, maraming salamat sa Lima. Alright mga kababayan yan po. Hindi pa naman, sa bagay, ipinagutos na po yan ng Committee on Justice na yung mga salin, yung paglubo ng yaman ni BP Sara, mga negosyo, ayan po ay ipinasampina na po ng Committee on Justice. Kaya aabangan na lang po natin mga kababayan. Ngayon, ang dahilan po nila ng kampo ni BP Sara mga kababayan ay dapat daw itong impeachment na ito idiretso na sa Senado at doon na lang daw sila sasagot. Kaya lang, hindi naman mga uto-uto ang ating mga mambabatas sa mababang kapulungan.
Kasi nga po, na nakita na po nila ang kautosan ng Supreme Court kung paano ibinasura ang unang impeachment dahil hindi daw ito dumaan sa tamang proseso. Di ba? Ngayon na dumadaan na sa tamang proseso, si VP na naman Sara ang naghamon at babaluktot sa proseso para magkaroon na naman siya ng dahilan na para tumakbo sa Korte Suprema. Apo, yan po yun mga kababayan kung bakit nananawagan ang kampo ni VP Sara na idiretso na ito sa Senado. Doon na lang daw sila sasagot mga kababayan. Hindi po pwede yun. Dahil alam na po ng mga mambabatas na gagawin nyo na naman yan dahilan para i-technical sila. Diba? Ituloy ang investigasyon dyan sa House para magkaalaman sa House pa lang. Talo ka na agad.